Yun nga mga katopak, ngayon po ay pupunta tayo ng church. Minsan naman mga katopak, wala naman tayo ng isang araw or kalahating oras o 2 oras para sa Panginoon. Kasi sa Kanya nanggagaling lahat ng swerte natin at sa Kanya din nanggagaling yung lahat ng financial dito sa ibabaw ng lupa at yung buhay at hingin natin. Yun yung lagi ng tatandaan mga katopak. Kung dito sa social media or sa Facebook, kailangan na magsipag tayo para ma-monetize. Ganun din po sa ating Panginoon. Kailangan natin magsipag na magdasal at sambahin siya, humingi ng tawad dahil sa araw-araw na ginagalawan natin dito sa mundo, marami tayong kasalanan at minuto-minuto oras hindi natin alam mga pinagsasabi natin, kasalanan na pala yun, di ba? Nakalista na yun para sa taas. So, yung mga to, kailangan natin maglaan ng oras para masabi natin yung mga nagkakamali natin nagawa at yung mga pagsisihan natin at pahingi tayo ng pasalamat sa Panginoon. Unang-una sa lahat, kailangan natin magpasalamat dahil sa araw-araw na binigyan na buhay niya sa atin. Dito sa social media ay kailangan natin ma-monetize sa Panginoon. Kailangan natin sambahin siya, magsimba, magdasal para ma-monetize din tayo sa taas. Kasi kung dito sa social media mahirap ma-monetize, mas mahirap ma-monetize sa taas. Mas mahirap kung dito si Algo, mahirap mag-monetize, mas mahirap mag-monetize sa Diyos kung hindi ka marunong magbago at hindi ka nagsisi sa mga kasalanan mo, lalo na't binigyan ka na niya ng blessings at hindi ka marunong mag-thank you. Lord, thank you for everything. Thank you sa buhay na binigyan mo sa akin. Thank you sa lahat ng pagsubok. Dahil sa pagsubok na yun, natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Alam niyo, sa totoo lang guys, noon talaga, hindi talaga ako mahilig magsimba, magdasal, ng ganun. Pero mas malaki yung pinagbago sa sarili ko na kahit nandun yung tipong na kahit wala kang perang hinahawakan, basta may Diyos sa puso mo at sa isip mo, mararamdaman yung bigat na sobrang problema, na sobrang nai-stress ka dahil wala kang ganito. Pero pag nilagay papagad sa puso mo mga katopak, sobrang gaan sa pakiramdam na parang wala kang problema iniisip at kaya diba, ano ba naman yung maglaan tayo ng 2 oras dito nga sa social media, mag-i-scroll tayo, diba? Samantala doon nakikinig lang tayo ng aral niya para alam natin yung pagkakamali o dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin sa kapwa natin. Kung dito sa social media merong bawal, ganun din po sa Panginoon, may bawal din po na kailangan po din natin sundin. Dahil kung dito sa social media hindi na nakikita ni Algo nung tayong ginagawa natin dito, nakikita niya. Pero mas mahirap pa niya ma-detect. Pero yung Panginoon, lagi na tayong nadidetect every minute na nagkakamali tayo. Lagi yan nakalista. Lahat tayo dito sa mundo ay alam niya kung anong pagkakamali natin. Siya ang may hawak ng ating mga buhay. Kaya sa Kanya tayo lagi magpapasalamat dahil buhay pa tayo ngayon at nakakapag-release na tayo, diba? Walang imposible pagdating sa Kanya. Walang imposible pagdating sa Panginoon dahil lahat ng hinihiling natin, hindi man agad-agad na dumarating, hindi man agad-agad na nandyan na pag sinabi mo, gusto ko ng ganito Lord, yun, hindi man agad ibibigay niya, pero dahan-dahan niyang binibigay sa iyo yun at hindi mo namamalayan, naaabot mo na pala. Mas maganda yung na-monetize ka sa Panginoon kaysa na-monetize ka dito kay Algo. Kasi pag na-monetize ka sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niya ibigay, lahat nga kaya niya ibigay, kaya niya tayong biglang pasikatin. Kasi sabi niya, bibigay ko sa'yo dahil karapat dapat ka, kaya ibibigay ko sa'yo, sisikat ka. Pag may iba yung ugali mo, bigla ka na naman niyang ibalik sa dati dahil nga tumaas yung ego mo, tumaas yung standard mo. Kahit na tumaas man tayo or maging sikat man tayo dito sa social media, wag tayo magbago kung ano tayo, ganun tayo. And yun lang po. God bless.